Eh sino ba talaga nagpasara ng ABS-CBN? The law shut down ABS-CBN. That is the long and short of it. At hindi totoo yung sinasabi mo, Coco. Isang artista. Napanood po natin umiikot ito, nag-trending ito. Si Coco Martin. Galit na galit. At ang kanyang mga pagsasalita, emosyonal Anong papakainin ko sa pamilya ko? Ang sabi niya. Kapag ang pamilya ko kinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng patayan sa iyo, kahit patayin mo pa ako. Of course, ang pinatutungkulan nito, sino pa kundi ang presidente. Sobrang galit na galit ako, sabi niya. Sabi ko, anong klaseng tao ito? Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng nangyayari sa ating bansa, naon niya pang isipin ipasara ang ABS-CBN kaysa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Tapos yung mga tao tuwang-tuwa na tayo nawala ng trabaho ang 11,000 na tao. Ngayon kaming 11,000, paano na kami? Sabi niya. Yun po isang artista. Meron naman tayong, bago natin bigyan ng katugunan yung mga binasa po nating komentaryo, merong nabasa tayo namang pahayag. Ang isa ring artista na kilala po natin to, ito ay si Anthony Castello. Iba naman ang kanyang sinasabi. Ang sinasabi niya ay, basahin po natin. Stop dragging the president's name into network closure. Sinasabi mo nitong singer-composer at dating konsehal ng Quezon City na tigilan na natin ang pagtapo ng sisi kay Presidente Duterte sa pagsarado ng ABS-CBN. Kinastigo niya po yung Washington Post na merong article noong May 5, 2020, sinulat ni Regine Cabato, isang Manila reporter para sa Southeast Asia. Sinabi niya na itong ABS-CBN issue ay isang legal issue. At ang absence o kawalan ng prangkisa ng ABS-CBN na hindi nabigyan ng renewal ng Kongreso, pati na yung babala ni Solicitor General Calida, ay naayon sa batas. At sinasabi niya rin na ito daw Washington Post article, sinasama na naman yung paksaing, yung pagsasara ay kaugnay daw sa pagsira sa freedom of expression and freedom of the press, kalayaan ng pamamahayag. Pero, alam po ninyo, marami ng pagkakataon na sari-sari ang mga ipinapahayag kaugnay dito sa pagsaing ABS-CBN. Ano ba talaga? Sinisisi ang NTC, sinisisi Pangulong Duterte, sinisisi ang Kongreso. Sino ba talaga nagpasara ng ABS-CBN? The law shut down ABS-CBN. That is the long and short of it.
walang ibang nagpasarado kung hindi ang batas. Yan po ang hindi natin mabuburang katotohanan. And no amount of rationalizing and finger-pointing as well as emotional outbursts, placing the blame on any individual or entity could erase the undeniable truth. Wala talaga, kahit ano pang gawin natin, na ang pagsarado ng ABS-CBN stemmed from the expiration of its franchise. Tingnan po natin, maigi. Ano ba ang tinatakda ng batas? Section 1 ng Republic Act 3846. Ang sinasabi po ay ganito: no person, firm, company, association, or corporation shall construct, install, establish, or operate a radio station with the Philippines unless or without having first obtained a franchise, therefore, from the Philippine legislator. Yun po ang batas, ha? Sinasabi na walang isang tao o isang kumpanya o asosasyon o korporasyon na maaaring mag-operate ng isang radyo sa Pilipinas, and for that matter, television, na walang prangkisa sa nanggagaling sa Kongreso. Yun po ang batas, ha? Ngayon, ang tanong naman, saan naman galing yung batas na yun? Ano bang pinagmumula nun? Sa saligang batas po, nakalagay naman doon ay ganito. Basahin po natin. Section 11 of Article 12 of the Constitution. No franchise, certificate, or any other form of authorization for the operation of a public utility shall be granted except to citizens of the Philippines, or to corporations or utilities shall be granted except to citizens of the Philippines or to corporations. O anong ibig sabihin? Ibig sabihin, ang Kongreso lamang ang panggagalingan ng isang prangkisa upang ibigay sa isang mamamayan o isang kumpanya o korporasyon upang ito'y makapag-operate ng isang radyo o telebisyon. So madalit sabi, yun po ang basis, yun ang konstitusyon, kaya nagkaroon naman ng batas na hindi ka pa pwede mag-operate kung wala kang prangkisa at Kongreso lamang talaga ang maaaring magbigay niyan. At sa dahilan pong batas na yan, ang ABS-CBN ay nag-apply ng prangkisa. At binigyan naman po ng prangkisa upang sila ay maka-operate. At ang prangkisa po ay 25 taon, 25 years. Now, yung pong 25 years nag-expire nung May 4 sapagkat yung pong batas na nagbigay sa kanila ng prangkisa o ang Republic Act 7966 ay na-publish nung 29 April of 1995. So madalit sabi, binilang yung 25 years mula doon sa publication. At lumabas po ng May 4, 2020. And therefore, since walang prangkisa,
by operation of law. Ex proprio vigore, ibig sabihin with full force and effect. Yung pong prangkisa ng ABS-CBN ay nag-expire o natapos o nawalang buhay. Kaya ito ay huminto. Ang batas po ang nagpahinto rito. Hindi si Presidente Duterte, hindi ang NTC, at hindi rin ang Kongreso. Ang Kongreso nga nagbigay ng prangkisa, nag-expire. Yun po ang katotohanan. At hindi totoo yung sinasabi mo, Coco, na salip na atupagin ang problema ng bayan sa coronavirus, ito raw ang inaatupag ni Presidente. Maling-mali ka sapagat si Presidente nga yun nga ang inaatupag. Niwala sa isip niya yung ABS-CBN. Ako, napakalayo. Ang isipan ni Presidente, ang puso niya ay isa lamang. Gusto niyang tapusin ang panganib na nakaamba sa ating bayan. Gusto niyang tapusin ang lahat ng suliranin kaugnay dito sa coronavirus. Yan po ang puso at isipan ni Presidente. Kaya, umasa po kayo na yun lamang ang magiging batayan ng Presidente, ang pagsilbihan ng mga kababayan natin at bigyan ng proteksyon ang sambayan ng Pilipinas.